The early part of the 20th century, allies pa nga sila sa World War I. So hindi sila magkalaban. It's only after World War I na medyo naging suspicious na sila of each other. And kasi hawak ng Amerikano yung Pilipinas, sabi nila baka ma-threaten ang Pilipinas ng Hapon. And from the 1920s onward, medyo ang paningin ng Amerikano sa Japan was threat. Ang paningin ng Hapon naman was also, instead of being an ally, parang threat na rin yung Amerikano. So from that point on, may mga plano sila to go to war. Pero sa ambisyon ng Japan na dumami ang sakop nito, na bad trip ang Amerika. Lalo na at tina-target pa nito ang mga teritoryo na ng US. Next to Hawaii, Pilipinas na ang posibleng atakihin nito. Kaya noong December 26, 1942, idineklara ng nooy commander ng US Army Forces in the Far East o USAFE at ang tunay na rockstar ng digmaan sa Asia-Pasifiko ng World War II na si General Douglas MacArthur bilang isang open city ang Maynila. At dahil dumating na rito ang mga Hapon, nag-may I go out naman si General MacArthur, si Presidente Manuel Quezon at Vice Presidente Sergio Osmeña at ang buong pamahalaan ng Pilipinas papuntang Australia. Pero hindi umiskapo si General MacArthur na hindi binitawan ang pamosong katagang ito. Mga kapatid, marami pong mga barko ngayon ang nakadaong sa Leyte para sa rescue operations. Pero 69 years ago, ibang-iba ang sitwasyon. 209 ng mga barkong pangdigma ng Amerikano ang nakipaglabanan sa 67 na barkong pangdigma ng mga Hapon. Ito po tinatawag na The Battle of Leyte Gulf na nangyari noong 1944. Ang tinuturing ito na pinaka-matindi na naval battle sa modern history, mga kapatid. Sa paliwanag ng military historian na si Professor Jose Custodio, ganito raw ka-epic ang Battle of Leyte Gulf. This was the end of the Imperial Japanese Navy. After the Battle of Leyte Gulf, hindi na sila naka-recover na dito. No? Lahat ng assets nila, lahat ng vessels nila na pwedeng gamitin sa battle top, dinala nila dito. No? And they lost many of their ships here. Americans also, alam nila, importante ang Philippines. Kaya kinumit nila halos buong Navy nila dito sa Philippines. Bakit? Kasi both sides, alam nila na ang Philippines will become the staging base for the invasion of Japan. Pero ang chismis, ayon kay Professor Bernard Arganilla, isang military historian at guro sa UP Manila, Taiwan daw dapat ang gagawing daanan ng mga Amerikano sa pagsugod sa Japan. Unang-una, ang pinagpipilian ng mga Amerikano, MacArthur at saka sila Nimitz, ang daan ba papuntang Japan, Pilipinas o Formosa, Taiwan? Nanalo yung Pilipinas. Kasi mahirap naman na dumiretso sila sa Japan. Sa likod nila, may 250,000 pang Japanese troops, buo pa yung Navy, may ipit lang eh. At syempre, todo suporta ang Allied Forces at Amerika kay MacArthur. Hindi lang US operation ito, pero yung Australians nagpadala ng 2 cruisers, may mga landing craft sila. Yung British, meron silang isang ship. And then sa ground forces, meron din silang, may ground forces din yung Australians sa atin. Ang grupo nila General MacArthur, pinaghandaan daw ng mabuti ng mga Hapon. So from Brunei, they would go to the Philippines. At since maraming mga straits nga doon, mahahati sila. But the Japanese would try to use this as an advantage. Gagawin nila, papasok sila sa Samar, tapos sa Surigao, at magkakaroon ng tinatawag na pincer movement. So matatrap ang Amerikano sa gitna kasi may 2 pwersa. At para malin lang daw ang malalaking aircraft carrier sa mga Amerikano, kasama rin sa plano ang pagpapadala ng mga decoy. This was made up of the aircraft carriers ng Japan, yung remaining aircraft carriers ng Japan na halos wala ng eroplano. Ang role niya is malure yung aircraft carriers and battleships ng Americans away from the landing area. No? Now, kapag nagawa yan, papasok ngayon yung central force ng Japanese, which is led by Kurita. Itong central force na to, ito yung Japanese battleships. Pag nakaabot sila sa landing area ng Americans, titirahin nila yun, sisirain nila lahat yun. At syempre pa,
Para kumpleto, si General Yamashita ng Japan na nasa Luzon, nagpadala rin ng resback sa Leyte. So parang may siso yun. Nandun yung mga Hapon, naglanding yung Amerikano. Siyempre, para manalo ka, doblehin mo yung pwersa mo, dadagdag yung Hapon, dadagdag yung Amerikano. Na pag natalo sila sa Pilipinas, the Japanese Empire is lost. Pinaghahandaan ng mga Hapon yun. Pero siyempre, they never really believe na kakayanin ng mga Amerikano. After 3 years, tinupad ni MacArthur ang kanyang pangako. Sa Leyte, nag-May I return ang lolo mo. Kasama niya pa si Osmeña at si Carlos P. Romulo. Namuntik na raw malunod dahil sobrang liit yun ang joke. Mga kapatid, sobrang grand entrance ang ginawa ni MacArthur. At meron pa mga estatwa sa Palo, Leyte para markahan ang okasyon na yon. I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Ayun nga, may flair for drama. Saka alam mo naman tayo, personalist eh. Eh wala naman siyang katapat na personality. He really had the flair for drama, pero he's also military genius. Eh, came with the territory. Kung tutuusin mo, mukhang all set na naman daw yung plano ng mga Hapon. At mukhang solido ang kanilang military strategy. Meron sila para sa himpapawid, meron para sa kalupaan, at syempre meron din para sa karagatan. Yun nga lang, meron silang isang super sablay moment. Umepekto naman ang una nilang plano, ang linlangin ang malalaking aircraft carriers ng mga kano. So yung nangyari was, yung naiwan sa Leyte was essentially yung battleships, yung maliliit na barko, and very small aircraft carriers. So in that sense, kumontek nang nanalo sana yung mga Hapon. Pero medyo inalat na sila sa mismong pagsugod ng kanilang mga battleships. So what happened was, dalawa yung pincers na yun, iipit sa Amerikano. Yung isa on schedule, yung isa na delay by about 6 hours. So what happened was, since dumating yung isang person about midnight, handa yung Amerikano to face them at natalo sila kaagad. The other one arrived at about 6 a.m. at medyo handa na din yung Amerikano to face them. Minalas na nga talaga mga Hapon. At kahit pa ang dalawang warships nila na tinuturing na pinakamalalaki ng panahon na yon, ang Yamato at Musashi, wala na raw naging panama sa mga pwersa ng mga Amerikano. Yung American ships na destroyers lang to na napakaliit, kinakalaban nila yung mga Japanese battleships at cruisers. So, maraming acts of bravery doon, no? Pero, dyan ka mabibilib sa mga Hapon. Hindi sila basta-bastang sumuko. So since hindi na kaya ng vapor nila, yung battleships nila, ginawa nilang suicide fighters na lang. So from the Philippines, nag-atake sila pero one-way trip. May bomba yung eroplano at tinatamaan yung mga barko. At maraming lumubog dun. So parang last-ditch effort nila ito. Bagamat inabot lang ng 4 na araw ang labanan na ito sa Leyte Gulf mula October 23 hanggang 26 noong 1944, ang labanan sa lupain ng Leyte inabot pa raw hanggang Mayo 1945. So 2 months after Leyte, nag-invade sila sa Mindoro, December. And then nakuha nila yung airfields na pwedeng isuporta ang invasion of Luzon. And by January, nasa Luzon na sila. And then Manila, and then the rest of the Philippines. But talagang grabe yung labanan pa. No? Leyte was just the start. So it was a very complex, very painful fight after that. At mula noon, hindi na raw nakagawang makabangon pa ng pwersang pandagat ng Japan. Yung importansya ng Battle of Leyte Gulf was, it was the last attack by the Japanese Navy. After that, hindi na major force. Ang karanasang ito, mas lalo namang daw pinatindi ang bonding ng Pilipinas at Amerika. Ang katibayan daw niyan, ang ribulto ng paglanding nila MacArthur. Pwede natin tignan yan as cooperation that we had with the Americans, no? That this is a time that we were allies, no?
in that stages, makikita mo lang na hindi lang Amerikano nandun si Romulo at si Sergio Osmeña nandun, no? So, but that's a symbol of international cooperation. We can look at it that way. Yun nga lang, sa paghagupit ni Yolanda, medyo hindi atak kinaya ni Carlos P. Romulo ang matinding hangin at agos ng tubig. Of all the statues, di mo matatangkad si MacArthur, si Sutherland, pero ba't hindi sila bumagsak? No? Bakit si Romulo pa man din yung pinakapandak pa? So I think it's very ironic and very, sabi natin siguro, symbolic because of all the people in that group, si Romulo yung pinaka-pro-American pa man din. Pero wala na yatang mas magiging symbolic pa kesa 69 years after ang makasaysayang digmaan, muling nagtagpo ang puwersa ng mga Amerikano at ng mga Hapon sa Leyte. Pero sa pagkakataong ito, para sa isang mas dakilang dahilan. Yung original United Nations, January 1, 1942, binuo bilang hindi lang simbolo, material ng cooperation para mas magandang mundo. Because of Yolanda, itong mga dating mga magkatunggaling mga puwersa, yung America, Philippines, Japan, ngayon are cooperating once again. The important thing is hindi na sila lumalaban, hindi na sila kaaway. So to me, it's a good sign na they're working together. One thing siguro na realize ng Hapon din was, since maraming Hapon na namatay sa Leyte, it's a way of also trying to satisfy the dead of both their dead, the Americans and the Filipinos. Kung noong 1944, nakita natin kung paano magdurugan sa digmaan ang dalawang superpowers. Matapos ang Bagyong Yolanda, mga kapatid, nakita po natin na ang kapangyarihan sa militar ay maaari naman palang gamitin hindi para kumitil ng buhay, kundi para magligtas ng maraming mga tao. At yan po ang history sa gabing ito. Ako po si Lord De Vera.